Ang kwento ay nagbukas sa isang tahimik na araw sa City Z. Isang lugar na parang built-in na ang pagka-disaster prone. Biglang dumating si Vaccine Man. Isang halimaw na kulay lila at mukhang evolved na piccolo. Ang kanyang galit. Simple, dahil daw sa polusyon at kasakiman ng tao, siya ay isinilang ng inakalikasan para linisin ang mundo sa pamamagitan ng pagsira sa sangkatauha. Ironic, di ba? Sa gitna ng kanyang galit, winasak niya ang mga gusali, nagkalat ng apoy, at pumatay ng mga inosenteng tao. Habang nasa kasagsagan ng destruction, sinimulan niyang bigkasin ang kanyang dramatic villain speed. Pero bago pa siya matapos, dumating si Saitama, ang bida natin, na walang kadrama-drama sa mukha. Si Saitama, na mukhang simpleng tao lang na naipit sa maling lugar, ay humarap kay Vaccine Man. Habang si Vaccine Man ay nagde-deliver ng napakahabang paliwanag tungkol sa kanyang misyon, walang kaabog-abog na sinuntok siya ni Saitama ng isang beses lang. Poof! Sabog si Vaccine Man, parang confetti. Ang dramatic build-up. Literal na nawala sa isang suntok. Tapos na ang laban. Matapos ang laban, nag-flashback ang kwento sa mga araw na si Saitama ay isang normal na tao lang, walang abs, walang kapangyarihan, at may buho. Ipinakita kung paano niya nahanap ang inspirasyon para maging bayan. Habang pauwi siya galing sa isa na namang araw ng rejection sa trabaho, biglang lumitaw si Krablante, isang halimaw na may katawan ng tao, pero ulo ng alimango. Ayon kay Krablante, naging ganito siya dahil sa sobrang pagkain ng alimango. Nagalit si Krablante kasi may batang nagdrawing ng niples sa kanyang katawan habang natutulog siya. Ang batang ito, may kakaibang baba na mukhang puwet. Nang makita ni Krablante ang bata, hinabol niya ito ng todo. Si Saitama, bagamat takot at walang kapangyarihan, biglang naisip na ito na ang pagkakataon niyang maging bayan. Sa isang mapanganib na desisyon, ginamit niya ang kanyang kurbata para sakalin si Krablante hanggang sa natalo niya ito. Ang tagpong ito ang nagsindi ng apoy sa kanyang puso. Ninais niyang maging pinakamalakas na bayani na kayang talunin ang kahit anong halima. Fast forward, ipinaliwanag ni Saitama kung paano siya naging napakalakas. Walang mahika, walang high-tech na siyensya. Ito ang kanyang malupit na training routine. 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, at 0 kilometer run araw-araw. At ang pinakamatindi, walang aircon kahit tag-init. Sa dulo ng episode, may pinalabas na mas malaking halimaw, literal na isang higanteng tao. Ang backstory, siya ay produkto ng siyensya, at ang kanyang kapatid, isang scientist na maliit pero ambisyoso, ang gumawa sa kanya. Sabi nila, siya na ang pinakamalakas na halimaw na gagapi kay Saitama. Sa umpisa, mukhang promising ang laban. Nagpahayag ang higanteng halimaw ng galit. Sinuntok niya si Saitama at nagdulot ng lindol sa buong City Z. Pero si Saitama, deadpan pa rin. Sinuntok niya ang higante at ayon, sumabog sa isang sunto. Wala na namang challenge. Habang natatapos ang episode, ipinakita ang tunay na problema ni Saitama. Hindi siya masaya. Wala siyang thrill sa pagiging bayan. Ang bawat laban ay nagiging sobrang dali. At parang nawawala ang saya ng pakikipagsapalaran. Kahit ang pinakamalalaking halimaw, hindi kayang bigyan siya ng excitement. Parang naglalaro siya ng video game sa chat mode. Walang kwenta kasi hindi challenging. Ang episode na ito ay isang pagsabog ng aksyon, komedya, at syempre, ang walang ka-effort na pagiging inis sa Saitama. Ipinakilala dito ang isang bagong kalaban, si Mosquito Girl, isang halimaw na parang pinagsamang lamok at energy vampire. At kung iniisip mo kung gaano siya ka-intense, aba, kaya niya magpatigil ng traffic sa dami ng lamok niya. Sa kabilang banda, nakilala rin natin ang bagong kakampi ni Saitama. Si Genos, isang cyborg na seryoso ang vibes. Sa lungsod, nagkakagulo ang mga tao dahil sa isang swarm ng lamok na parang apocalyptic plague. Siyempre, ang leader nila ay si Mosquito Girl, na may lakas na direktang proportional sa dami ng dugo na nasisipsip niya. Habang nililimas niya ang dugo ng lahat ng makikita niya,
Nararamdaman mo na may boss fight vibes ang eksena. Samantala, biglang pumasok sa eksena si Genos, isang cyborg na mukhang kalmado pero puno ng galit sa loob. Gamit ang kanyang flamethrower, tinangka niyang gawing BBQ ang mga lamo. At sa totoo lang, medyo effective naman siya. Hanggang sa naging Super Saiyan Mosquito si Mosquito Girl matapos masipsip ang dugo ng buong barangay. Habang nangyayari ang intense na laban nina Genos at Mosquito Girl, si Saitama naman ay nasa bahay at nagkakaroon ng epic showdown sa isang lamo. Balik tayo sa labanan, kung saan nag-transform na si Mosquito Girl sa isang mas malakas na bersyon ng sarili niya. Lumaki ang kanyang mga pakpak at naging mas malakas ang mga atake niya. Parang boss sa isang video game na kakalabanin mo pag naka-hard mode ka. Kahit na lahat ng fairy power ni Genos ay inilabas na niya, tila wala pa rin itong epekto sa halima. At habang mukhang delikado na ang sitwasyon ni Genos, biglang dumating si Saitama. Habang nagmamayabang si Mosquito Girl tungkol sa kanyang lakas, sinabi niya kay Saitama, "Wala kang laban sa akin. Sino ka para humarap sa akin?" Hindi pa natatapos ang kanyang linya, biglang sinampal siya ni Saitama ng walang effort. Boom! Wala na. Nagkalasog-lasog siya sa isang igla. Sa sobrang lakas, parang hindi mo alam kung dapat kang matawa o maawa sa halima. Si Genos naman ay literal na speechless habang iniisip kung paano kaya nagawa ng isang ordinaryong tao ang ganoo. Matapos ang laban, nagpasalamat si Genos kay Saitama at bigla niyang sinimulan ang kanyang life story. Kwento siya ng kwento, mula sa pagkasira ng kanyang bayan hanggang sa desisyon niyang maging cyborg. Habang seryoso si Genos sa pagbabahagi ng kanyang tragic backstory, si Saitama naman ay nagmumukhang bored na parang iniisip, ang haba naman nito, pwede bang TLDR na lang? Mukhang sa sobrang haba ng kwento, naisip ni Saitama na baka mas mabilis pa siyang makatulog kaysa matapos ang speech ni Genos. Sa kabilang banda, ipinakilala ang isang bagong grupo, ang House of Evolution. Ang organisasyong ito ay pinamumunuan ni Yar Genos, isang siyentipiko na obsessed sa paglikha ng mga malalakas na nilalang gamit ang siyensya. Nalaman niya ang tungkol kay Saitama matapos makita ang mga ulat tungkol sa pagkatalo ni Mosquito Girl. Habang si Saitama ay nagpapahinga lang sa bahay, biglang dumating ang grupo ng mga halimaw mula sa House of Evolution. Ang mga nilalang na ito ay parang mga eksperimento mula sa isang mad science lab, kakaibang anyo, pero mukhang malalakas. Sa kasamang palad para sa kanila, hindi rin sila tumagal kay Saitama. Sa bawat halimaw na sumusugod, isang suntok lang ang katapat nila. Habang si Saitama ay abala sa clean-up duty, si Genos naman ay parang tagahanga sa gilid. Iniisip kung paano niya gagawin ang ganitong klase ng lakas. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan mag-iwan ng like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. At hanggang sa susunod, mga kapatid.